nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi naging successful po yung operation nila Papa at ni Pastor Eden, lalong-lalo na po sa buhay po nila Pastor Eden at Tita Tess, na sila po yung naging answered prayer sa mga prayer request po namin. And nagpapasalamat din po ako sa mga tao na tumulong sa amin financially para maisagawa po itong kidney transplant ni Papa. Maganda naman po yung experience ko bilang pag-aalaga po sa recipient. Medyo mahirap po kasi lahat po hindi po siya talaga nakakagalaw So lahat po dapat talaga pag may kailangan siya, kayo po yung kikilos. Bilis po kayo kumilos na ibabangon niyo po siya, ayusin niyo po yung pwesto ng higaan niya pagka hindi po siya comfortable, pag masakit po yung tahe, gano'n. Tsaka, mahirap din po kasi medyo walang tulog kasi papasok-pasok po yung nurse sa hospital rooms, sa private room po. At nagtatanong din po yung nurse kung uminom na po ba or ilang sisi na po yung nainom na tubig, ganyan. Tapos, sa mga gamot naman po ni Papa, dahil napakadaming gamot nga po na binibigay sa kanya, nagkakaroon po siya ng hallucinations. So, meron po isang specific na medicine na nagkakaroon siya ng hallucinations dahil po mataas yung dosage na binibigay sa kanya na gamot. So, ang hallucinations niya po ay dinadrive niya po yung buong room na tapos, madami daw pong web, spider web sa paligid, tapos ay may mga tubig daw po na parang gumaganon sa mga walls ng bedroom niya. Tapos, one time po, sinasabihan niya ako na kung may nakikita po ba daw ako na ito, ganyan, sabi ko wala po. Tapos, paulit-ulit niya pong sinasabi yun. So, hindi ko na po siya sinasagot kasi nga po, sabi ko wala. Baka tumaas po yung BP niya kapag sinabi ko, wala. Kaya hindi na lang po ako umimik. Biglang, sa pag hindi ko pala po pag-imik, nagalit pa siya lalo. Tapos, yun po, yung parang sabi niya, nandun daw po para tulungan siya. Tapos na-realize, sabi ko, tinutulungan ko naman po siya, ganito, ganyan. Naiyak po ako nun kay mama sa CR. Sabi ko, kaya ko naman pong alagaan si Papa, pero yung i-comfort po, iba naman yung comfort ng asawa, gano'n. Kaya nag-exchange na po kami ni Mama. Yan po, pero masarap din pong alagaan si Papa kasi syempre, mahal ko po si Papa. Masaya po ako para sa kanya. Pero mas nagpapasalamat po ako sa buhay nila Pastor Eden po at Tita Tess dahil yun nga po, naging answered prayer po sila sa amin. Saka po sa mga tao na tumulong po sa amin kasi hindi naman po namin ito malalampasan kung hindi din para sa kanila. Also, kay God po, kasi siya po yung tumugon ng mga prayer request namin kahit ilang beses na pong naudlot ng mga tao na magpa-transplant. Parang 3 tao na po yung napaggastusan na din po namin ng mga test pero hindi po natutuloy. This time, natuloy na po kay Pastor Eden at yun ay parang best friend po ni Papa, parang nakakatuwa po, ganun. Yun lang po. Ano yung experience mo yung pagdadrive mo? So, pinagdadrive ko naman po sila. Ngayon kung nakauwi na sila, pinagdadrive ko po sila sa Manila. So, first time ko din po mag-drive papuntang Manila. So, maganda experience din po yun para sa kahit na medyo, hindi ba? Kahit sobrang nakakapagod po para mag-drive ng ganyan kalan. Kahit bako-bako at kami ay umaaray doon sa loob. Dahil minsan ang daan, bako-bako talaga, hindi mo maiwasan talaga. Tapos naligaw daw tayo. Paano ba nangyari? Opo, kasi parang yung pagka-exit po ng Skyway, Manila na po, parang nasunod lang po ako sa directions ni Papa. Hindi ko po alam na hindi niya na po pala alam yung daan. So sabi niya po, stop muna kasi parang hindi na daw po siya familiar sa daan. So nag-open na po ako ng GPS. Sinunod ko na lang po yung GPS. Tapos nung malapit na po dun sa E. Rodriguez,
yun po na familiarize niya na po. Kaya alam niya na. Eh bakit ka umiyak pala habang nagdadrive ka? Ah, Ayun. Kasi umiiyak ka noong dumating ka doon sa amin. hindi po, iba po yun. Kasi nalaman yun. Hindi yun dahil Kasi sa pagdadrive mo. Di ba alas 3 po yun ng umaga? Ng umaga. Oh. Marites po pala si Pastor. Ay, Marites kasi Ate Maria at si Tess. Yan ang Marites na mabuting Marites. Alas 3 po yun ng madaling araw. Eh sabi po ni Papa, pumipip daw po ako sa inyo. Eh ang pipip ko lang po, isa na parang medyo mahina po, ganun. Pero narinig niya naman po kasi lumabas po kayo. Oh. Eh parang napagalitan niya po ako, sabi po niya, eh parang, bakit daw po ganun ako magbusina? Dahil sabi ko, Papa, anong oras pa lang po, madami pang tulog. Eh, tapos yun, naiyak lang po ako kasi, huwag niyo na po, huwag niyo na po alamin yung sinabi. Wala po, parang nag-away lang po kami ni Papa. Sinasabi po niya na, hari-harian daw po ako, gano'n. Sabi ko, nagsasabi lang naman po ako na madaling araw pa lang. Eh, naiyak po ako. Kasi masakit, pero okay naman po. Hindi naman siya nag-hallucinate noon. Ha? Kasi hallucinate, delikado kung ano yung napanaginipan niya. Paano yung meron daw ang buhok mo may gagamba, sabi niya. Hindi po po alam yun. Hindi mo alam yung sabi niya Hindi niya po yung sinabi. may gagamba sa yung buhok. Sobra-sobra. Yun ba talaga ang dahilan bakit umuwi ka? Opo, yun po. Kasi hindi naman, masarap naman pong alagaan si Papa eh. Pero yung pag nag-hallucinate nga po siya, parang iba pa din po yung comfort ng asawa. Kasi ako po, kung pwede lang po kami dalawa ni Mama ako na po mag-aalaga, yung parang physically. Pero yung parang emotionally, mentally, si Mama po ang bahala doon. Dapat si Mama lang talaga. Sa hallucination. Oo. Tapos umuwi ka mag-isa noon, first time mo. Hindi naman po, nakabiyahe na po ako ng Manila dati ko. May kinuha pong requirements sa NKTI noon. Nakauwi naman po ako. Ano yung karanasan mo naman noong ikaw sana ang donor? Ano ikwento mo, anong nangyari? Nang ako po ang donor, yun, parang natutuwa po ako kasi parang syempre, papa ko po, ganito ganyan. Parang, nakikita ko din naman po kasi sa kanya na gustong-gusto niya na ako yung maging donor kasi nga, parang iba yung anak mo, ganun, yung relatives. Tapos, yun po, na-enjoy ko po yung mga test kasi mahilig po ako sa mga turok, gano'n, yung pag pinapasok po sa loob ng machine, parang okay lang po sa akin. Tapos doon ko din po nakita na healthy naman po ako sa mga ultrasound, sa mga chinecheck po yung kidney, ganito. Yun po, kaso nakakalungkot lang po na biglang nagbaba ng memorandum na bawal nga daw po ang 21 below. E nung time pa po na yun ay 19 pa lang ako. So parang nakakalungkot po kasi syempre pinagastosan na din po yun. Tapos okay naman po kasi match na match po kami ni Papa. Sayang lang po kasi hindi natuloy. Nalungkot po talaga ako nung time na yun. Kasi parang na-depress din po ako noon. Kasi parang nakikita ko po kay Papa na gustong-gusto niya. Tapos naaawa po ako kasi parang kahit ako, parang ito na biglang hindi na naman po matutuloy. Almost malapit na kayo Opo, malapit sa na. mga... Opo. Nagawa na po lahat ng test nun, parang si Papa na lang po ang hindi. Yun po, parang nakakahinayang pa din po. Pero sa will pa din po na manigad ang... Tapos sa Manila pa kayo nun. Opo. Pagod, di ba? Yung pagpunta-punta nyo doon. Minsan dating kayo doon, walang doktor, di ba? Ano yung vlog? Ito na rin. Tawag ko pa. Interview? Interview. Paano interview? Wala na. So yung yung experience mo dun sa pag-aalaga sa papa mo, hindi ka ba na-discourage na nag-nursing
Hindi naman po kasi natutuwa po ako sa mga nakikita ko din. Kahit na normal na po sa akin yung mga ginagawa ng nurse kasi parang normal na po yun sa duty na bibisitahin po yung pasyente, i-check po yung gamot na iniinom, yung ayusin po yung flow ng mga dextrose, mga fluids, pag-check po ng vital signs. Parang normal naman, parang wala naman po ibang ginagawa. Kaya parang na-discourage lang po ako dun sa mga nurse na night shift. Parang nakakapagod po pag night shift kasi parang sobrang puyat po, gano'n. Oo, may Parang buntis pa. konting pagpupuyat ko lang po ay, nung napuyat po ako doon, parang ako po yung pagod na pagod. Parang sobrang nakakapanlumo sa katawan. Kaya parang pag nakikita ko po yung mga nurse na night shift, sabi ko, ala, grabe naman night shift sila. Parang hindi ko kakayanin kapag night shift. Pero part naman po yun, kasi gusto ko po talaga maging part ng medical field. So, ito po talaga yung gusto ko. Kaya mahirap yung night shift no, ay buntis ka pa. Oo, Diba? May mga si buntis Ate pa na Joy. nurses doon. Na, yan Pero ako. mababait po yung nurse, lalo na po yung buntis. Tapos marunong ka rin ito, nagkukuha kay Pastor Roland, mga BP. BP po. Anong mga test ang ginagawa mo sa kanya? BP? Yung BP lang naman po, yung oxygen saturation ay hindi naman daw po ata required. Yung check po yung heart rate at saka po oxygen sa kanya. Tsaka po, yung sa mga gamot na yung mga maintenance po ni Papa ngayon. Natutuwa po ako sa pag-aayos. Kahit si Mama po ay windang na windang, hindi na po niya magets kahit isinusubo ko na po sa kanya. Ito na nga, sundin mo na nga ito eh. Parang hindi pa din po talaga niya gets. Kaya hinayaan ko na lang po siya kung sa way na alam niya, malalaman niya po yung sarili niya po. Ako na lang pong iintindi sa way niya. Ganun. Ikaw na nag-adjust. Oo. Kaya na pa. Okay na. Salamat. Apa, thank you po. Lady, anong prayer mo para kay Pastor Red? With Sa family ko niya. sa family po na yun na Si pastor. Ted, sana wish namin magkita kayo. Ted. Oo, Hi, hindi kilala. Ted. Kayo kaya ang pambansang love team. Magkita kayo. Hindi ko makita na wala na yung picture na kayo ay parehong baby, nag-kiss man kayo. Ano yun eh, Sa Laia yun. Kaya ba yun? Lian, sa Lian, Batangas. Di ba sa amin? Na ikaw baka ka pang 1 year old yata no? Ang prayer ko naman po para kala pastor ay yun po, continuous healing po sa tahe at saka po sana healthy po talaga yung healthiness niyo. Tsaka po syempre ng buong family. Tapos continuous healing nga po, tapos pag-iingat po sa inyo ni Lord sa pagbalik po sa Davao. Tsaka po nawa po ay makahanap po ng doktor doon na parang makakatingin po sa inyo monthly or weekly po sa tahin nyo. Tapos financially din po, mentally, emotionally, pati po sa mga anak nyo. Sa pagpapalaki po, sana din po ay maalagaan din po nila kayo. Ganun. And sobrang thank you po sa buhay niyo. Maraming salamat. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you.